Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga masugid na tagapakinig sa channel na ito. Ako nga pala si Claudio. Alam ko na marami ang makaka-relate sa aking kwento dahil marami sa atin ang kagaya ko na napagbintangan sa isang kasalanan na hindi naman nila ginawa. Nakulong ako at ang kaibigan ko na si Dennis dahil sa isang maling paratang. Kami ang itinuro na pumatay sa kapitbahay ko na isang matandang babae. Ang dahilan daw namin kaya namin ginawa ang krimen na yun ay pagnanakaw. Oo, aminado kami na mahirap lang kami ni Dennis, pero lumalaban kami ng patas na buhay. Wala sa bokabularyo namin ang gumawa ng labag sa batas o manlamang ng kapwa para lamang magkaroon ng pera, lalong-lalo na ang pumatay. Noon ay nagtatrabaho kami ni Dennis bilang construction worker hanggang sa may ipinagawa sa amin ang matandang babae na yon sa bahay niya. At dahil kami ang madalas nakasama ng matandang babae, ay kami na kagad ang itinurong sospek sa pagnanakaw at pagpatay sa matandang babae na yon. 1 taon na kami ngayong nagdurusa ni Dennis sa kulungan. 1 taon na naming pinagbabayaran ang kasalanang hindi naman namin ginawa. Matindi ang sikat ng araw ng umagang yon habang nagbubungkal ako ng lupa sa taniman ng mga gulay sa loob ng kulungan. Araw-araw ko yung ginagawa kasama ang lahat ng preso. Habang abala ako sa aking ginagawa, ay lumapit si Dennis sa akin at nabahala ako dahil sa pasa sa kanyang kaliwang pisngi. Oh, Chong, ano yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka na naman sa muka? Huwag mong sabihin na nakisali ka na naman sa rambulan ng mga preso, ha? Pambira ka, sabi ko naman sa'yo. Tigil-tigilan mo na ang pagsama sa mga grupo rito sa kulungan. Tignan mo, linggo-linggo ka na lang may pasa. Kailan ka ba titigil sa ganyan, ha, Dennis? Kapag ba isa ka ng malamig na bangkay, pagpantay na ba ang mga paa mo? Pabihira naman to. Ang dami mo naman kagad sinabi, Claudio. Daig mo pa ang mga manghuhula sa Quiapo eh. Kung makapanghula ka sa nangyari sa akin eh. Ano ba kasi talagang nangyari sa'yo? Ba't may pasa ka? Yun na nga. Sinuntok ako ng isang pulis na nagbabantay sa atin. Ang bagal ko raw kasing gumalaw eh. Paano hindi naman babagal ang galaw ko? 1 piraso lang ng pandesal ang pinaalmusal nila sa atin. Paano naman ako magkakaroon ng energy sa 1 pirasong pandesal, aber? Aba, loko ang pulis na yun ah. Sino ba yung sumuntok sa'yo? Sino pa ba? Di si Garcia. Bakit? Re-resbakan mo ba? Siyempre hindi, no. Mamaya ako papag-initan nun eh. Inalam ko lang ang pangalan para naman maiwasan ko at hindi mangyari sa akin ang tulad ng nangyari sa'yo. Tatanong-tanong pa taon to. Hindi mo naman pala re-resbakan. Bakit? Sa tingin mo ba kaya kong resbakan ng mga pulis dito? Mas nakatataas sila sa atin dito eh. Saka kilala mo naman yung si Garcia, no? Pakiramdam nun Diyos siya rito sa kulungan at tayo ang mga alipi niya. Kumbaga ginagamit niya ang posisyon niya para magmukha siyang makapangyarihan. Kung bakit ba naman kasi nakulong pa tayo dito, Claudio Mabubuti naman tayong tao, di ba? Dennis, wala na tayong magagawa. Lahat ng tao, tayo ang tinuturong may gawa sa pagpatay kay Aling Marta. Wisit na yan. Makalabas lang talaga ako rito. Talagang... Ay, oo nga pala. May balita ka na ba kung kailan ulit ang hearing ng kaso natin?
Wala pa nga akong balita eh. Malamang, natabunan na yung kaso natin sa dami ng mga bagong kaso na mas importante sa atin. Alam mo naman dito, kapag wala kang pera, hindi uusad ang kaso mo at wala kang magagawa kundi ang maghintay hanggang sa mamatay ka. Anak ng... Ano to? Ibig sabihin habang buhay tayong nakakulong sa kasalanan wala naman tayong kinalaman? Masakit. Pero yan ang pwedeng mangyari sa atin, Chong. Kung pwede nga lang buhayin ko si Aling Marta para siya magsabi na hindi tayong pumatay sa kanya gagawin ko Kaya lang, imposible namang mangyari yon. Basta. Hindi ako papayag na habang buhay ako nandito. Kung hindi uusad ang kaso natin para mapatunayan na wala tayong kasalanan, ay ako ang gagawa ng paraan para makalabas ako rito. Hoy Dennis, ikaw hindi ko gusto yung iniisip mo Huwag mong sabihin na tatakas ka rito. Tandaan mo, kapag ginawa mo yan at magtagumpay ka man, hindi ka naman mabubuhay ng normal sa labas. Palagi ka na lang magtatago para ka na ring nakakulong kapag ganun. Mas gusto ko pa ang ganung buhay kesa buhay dito sa loob. Wala akong ibang nakikita kundi rehas, mga preso, mga pulis, at yung napakataas na pader na nakapalibot sa atin. Bakit ikaw ba, Chong? Hindi ka ba nagsasawa sa buhay natin dito sa loob ng kulungan? Siyempre nagsasawa. Namimiss ko rin ang buhay natin sa labas na kahit mahirap. Pero malaya naman natin nagagawa ang mga gusto natin. Pero Chong, gusto ko kasi, kung makakalabas man ako rito, ay sa legal na paraan. Hindi yung sa paraan na naiisip mo. Aba, mahirap yan, Chong. Isipin mo kung makatakas ka man dito, habang buhay ka naman magtatago. Tapos kapag nahuli ka ulit, Diyos ko, baka itumba ka na ng tuluyan ng mga pulis at palalabasin nila na nanlaban ka kaya ka nila tinudas. Kaya kung ano man yung nasa isip mo, wag mo nang ituloy. Pagsisisihan mo lang yan, maniwala ka. Hindi na lang nagsalita pa si Dennis at umalis na siya sa tabi ko para balikan ang kanyang ginagawa. Napailing na lang ako dahil sa awa ko para sa aking kaibigan. Bata pa lamang ay magkaibigan na kami ni Dennis. Nung nagkaroon ng malawakan sunog sa aming baryo, ay parehas kaming nawalan ng pamilya. Parehas kaming naging ulila. Simula noon ay tinulungan na namin ang isa't isa. Naging parang tunay na magkapatid na kaming dalawa. Magkasama kami sa lahat ng bagay at kahit sa problema, at hindi namin akalain na maging sa loob ng bilangguan ay magkakasama pa rin kami. Sa aming dalawa ni Dennis, masasabi ko na mas malakas talaga ang loob niya. Siya yung klase ng tao na kayang sumugal sa mga bagay-bagay. Ako naman ay palaging kalkulado ang kilos at desisyon. Hindi ako nagpapadalos-dalos at gusto ko ay nakaplano ang lahat. Talagang nakakalungkot na nakulong kami sa isang kasalanang hindi naman namin ginawa. Pero kumakapit pa rin ako sa paniniwala ko na may dahilan kung bakit yun nangyari sa amin. At kung anuman ang dahilan na yun, ay tanging Diyos na lamang ang nakakaalam. Isang tanghali, habang nasa kantin ako kasama ang lahat ng mga katulad kong preso, oras na kasi ng aming pananghalian. Maayos ang pagkain namin sa araw na yon. Meron kaming pritong galunggong at ginisang gulay. Habang magana akong kumakain, ay umupo sa harapan ko ang kaibigan kong si Dennis. Matapos niyang ilapag ang dala niyang tray na may laman na pagkain. Ayos ang pagkain natin ngayon, no, Chong? Sana, pwede pang bumalik kapag naubos ko na to. Wala akong pakialam sa pagkain.
Grabe ka naman. Dapat nga nagpapasalamat tayo sa masarapang pagkain natin ngayon eh. Lalo na't hindi palaging ganito rito sa loob. Ikaw naman, parang nung isang araw eh. Hindi ka nagrereklamo na isang pandesal lang ang almusal natin ah. Claudio, konting araw na lang ang hinihintay ko at makakalabas na ako sa impyernong lugar na to. Ano? Anong sinabi mo? Totoo ba yan? Ang ibig mo ba sabihin eh, naabsuelto ka na sa kaso? Anak ng pero bakit ikaw lang? Hindi ba dapat eh, ayong dalawa? Hindi. Ang ibig ko sabihin, alam ko na kung paano ako makakatakas dito. Ay, hindi. Tayo pala. Yun ay kung gusto mong sumama sa akin. Chong, sinabi ko na sa'yo, delikado yung binabalak mo na yan. Saka paano ka makakatakas dito, Aber? Ang tataas ng pader dito. Tapos, marami pang bantay. Huwag ka masyado maingay. Baka mamaya niyan may makarinig sa atin Kaya nga, paano ka nga tatakas? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Okay. Kilala mo ba si Rudy? Teka, Rudy. Si Rudy? Yung bang drug lord na nakakulong dito? Oo, siya nga. Alam naman natin na malakas yun dito sa loob, di ba? Oo naman. Siya nga lang ang preso rito na nakakagamit ng cellphone eh. Tapos kahit nakikita siya ng mga pulis, hinahayaan lang siya. Siyempre alam mo na, mapera si Rudy. Kaya kahit mga pulis ay kayang-kaya niyang bayaran. Talagang nakulong lang siya rito kasi matibay ang ebidensya laban sa kanya. Pero ano palang kinalaman ni Rudy sa binabalak mong pagtakas ha? Ganito. Narinig ko kasi si Rudy at si Garcia na nag-uusap sa loob ng banyo. Hindi nila alam na nandun din ako sa loob. Balak ni Rudy na tumakas bukas ng umaga. Hindi ba kada linggo may dumarating na truck na nag-aatid ng mga pagkain. Magpapanggap na pahinante si Rudy sa truck at yun ang gagamitin niyang paraan para makatakas. Ano namang koneksyon nun sa pagtakas na binabalak mo? Bakit? Mag-best friend na ba kayo ni Rudy ngayon? At sinabi niyang isasama ka niya sa gagawin niyang pagtakas, ganun ba? Sira ulo, siyempre hindi. Paano ko magiging best friend yun? Iyang kinakausap lang nun dito sa loob yung mga pulis at yung mga presong gaya niya na mayayaman. Paano ka nga makakatakas? Ang dami mo ba kasing paligoy-ligoy Hindi mo na lang ako diretsuin Simple lang. Yung truck na yun din ang gagamitin natin sa pagtakas. Makinig kang mabuti Ganito ang gagawin natin. Kekempuan natin habang walang nagbabantay dun sa truck. Tapos saka tayo sasakay sa likod nun. Kapag nakalabas na rito yung truck at nakalayo na, saka naman tayo bababa. O diba? Nagagamit natin ang plano ni Rudy para makaalis sa tayo rito, Chong. Ito na ang pagkakataon natin para maging malaya tayo. Kung hihintayin pa kasi natin na umusad ang kaso natin, malamang dito na tayo mabubulok at mamamatay sa loob. Sandali akong tumahimik para pag-isipan ang mga sinabing yun ni Dennis. Sang-ayon ako sa mga sinabi niya. Posible nga talaga na hindi na umusad ang kaso namin. Posible rin na sa kulungan na kami babawian ng buhay. Pero nangibabaw pa rin sa akin ang takot sa pwedeng mangyari sa amin sa sandaling mahuli kami ng mga pulis. Dennis, pwede bang huwag mo nang ituloy ang binabalak mo? Kinakabahan kasi ako Baka kung anong mangyari sa'yo Sa sinabi mong yan, parang sinabi mo na rin na hindi ka sasama sa akin, tama ba? Oo, Chong. Hindi ako sasama sa'yo. At hindi ka rin tatakas. Gusto ko, kung makakalabas tayo rito, ay sa legal at malinis na paraan. Nakulong na nga tayo rito sa maling paraan Kaya ganun pa rin tayo makakalabas. Saka bakit tayo mo sumama sa akin sa pagtakas Akala ko ba gusto mo na rin makaalis sa impyernong lugar na to? Saka akala ko ba nangako tayo sa isa't isa noon na kung nasaan ang isa ay naroon din ang isa?
Kumbaga walang iwanan. Oo nga, pero Wala nang pero-pero. Alam mo, kung puro ka pero at nagdadalawang isip ka, sabihin mo na lang kung di ka talaga sasama sa akin sa pag-alis. Pasabi-sabi ka pa dati na gusto mong umalis dito tapos ngayong may pagkakataon na tayo bigla ka namang matatakot. Ewan ko sa'yo. wala akong sinabing ayokong umalis dito. Alam ng Diyos kung gaano ko gustong makalabas dito. Pero hindi sa paraang naiisip mo, Chong. May iba pang paraan. May tamang paraan. Yung kapag nakalabas tayo rito, ay hindi tayo kailangan matakot na baka mahuli tayo at ibalik tayo rito. Ayoko ng buhay na palaging nagtatago dahil hindi ako kriminal. Ikaw rin, hindi ka kriminal. Ganun mo ba gusto mabuhay, ha? Hanggang sa mamatay ka? Hindi na, Chong. Buo na ang desisyon ko. Kung ayaw mo sumama sa akin, bahala ka sa buhay mo. Pero wag mo akong sisisihin kung dito ka na mamamatay, ha? Mas gugustuhin ko pang mamatay sa labas kesa dito. Ang gusto ko lang ay wag mong sasabihin sa kahit na sino ang plano ko, dahil kapag tinabla mo ko, yun na din ang magiging dahilan ng pagkasira ng pagiging magkaibigan natin. Tandaan mo yan, Chong. Sa sinabing yun ni Dennis, ay umurong na ang dila ko. Wala na akong maisip na sasabihin sa kanya. Naramdaman ko na determinado na talaga siyang tumakas at kahit na anong sabihin ko pa sa kanya, ay hindi ko na siya mapipigilan. Aaminin ko na natakot ako para kay Dennis, lalo na't napakadelikado ng gagawin niya. Maraming pwedeng mangyari sa kanya. Pwede siyang mahuli ulit kung sakaling makatakas siya. O hindi naman kaya ay pwede ring mahuli siya bago pa man siya makalabas ng bilangguan na kinaroroonan namin. At kapag nangyari yun, ay paniguradong mabibigyan siya ng mabigat na parusa o pwede rin na ikamatay niya. Kinagabihan ay hindi ko magawang makatulog. Iniisip ko pa rin kasi ang planong pagtakas na gagawin ni Dennis. Ang totoo, ilang beses akong natukso na sabihin na sa mga bantay na pulis ang planong yun ng kaibigan ko. Pero palagi kong naiisip ang sinabi niya at ayokong masira ang pagkakaibigan naming dalawa. Bago na lang ako matulog, ay ipinagdasal ko na sana ay magbago pa ang isip ng kaibigan kong si Dennis at huwag niya nang ituloy ang kanyang planong pagtakas dahil sigurado ko na wala yung maidudulot na maganda sa kanya. Kinabukasan, matapos naming kumain ng almusal, ay nagtungo na kami sa taniman ng mga gulay para gawin ang mga normal na ginagawa namin doon. Habang abala ko sa pagbubungkal ng lupa, ay manaka-naka kong tinitignan si Dennis na nagdidilig. Kapansin-pansin na panay ang tingin niya sa dinadaanan ng mga pumapasok na truck na nagdadala ng pagkain sa kulungan. Doon ko napagtanto na itutuloy niya talaga ang pagtakas. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin, Dennis, ano? Sana ay hindi mo pagsisihan ang gagawin mo. Lumipas ang ilang minuto at dumating na ang truck. Nakita ko na huminto si Dennis sa kanyang ginagawa. Hindi niya inalis ang tingin sa truck hanggang sa pumunta na yon sa likod ng kulungan. Binitiwan ni Dennis ang pagdidilig at umalis siya sa taniman ng gulay. Napailing na lang ako. Ipinagdasal ko na sana ay walang masamang mangyari sa kaibigan ko. Alam ko kasi na kapag may nangyaring hindi maganda kay Dennis, ay habang buhay kong sisisihin ang sarili ko kasi hindi ko ginawa ang lahat para siya ay pigilan. Umakto ko ng normal kahit ang totoo ay napakalakas na ng kabog ng aking dibdib.
Makalipas ang ilang minuto ay binitiwan ko ang hawak kong piko at malalaki ang mga hakbang na tinahak ko ang daan papunta sa likod ng kulungan. Napahinto ako nang makita ko si Dennis na pasakay na sa likod ng truck. Mas lalo kong binilisan ang paglalakad ko dahil kailangan ko siyang pigilan. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, ay nagawa na niyang sumakay sa truck at isinarado ang pinto. Binuksan ko ang likod ng truck at napansin ko ang mga nakatambak na kahon. Pero hindi ko nakita si Dennis. Sumakay ako ng truck, isinarado ko ang pinto at isa-isa kong inalis ang mga kahon hanggang sa nakita ko si Dennis na nakasiksik sa isang sulok. Nagliwanag ang mukha niya nang makita niya ako. Uy, Chong! Sabi ko na nga ba't sasama ka sa akin eh. Hindi mo ko matitiis eh. Nagbago na ba ang isip mo? Oo, nagbago na ang isip ko. Ang sabi ko kasi sa sarili ko, ay hahayaan na lang kita sa plano mo, pero ngayon hindi na. Kailangan kitang pigilan sa pagtakas mo. Ano sabi mo? Hindi ako mapayag. Kung hindi ka sasama sa akin, hayaan mo na lang ako. Umalis ka na rito, bumaba ka na. Hayaan na ano? Na mapahama ka? Hindi, Chong. Hindi mangyayari yun. Kaibigan mo ako, kaya ako to ginagawa. Halika na. Lumabas na tayo rito bago pa may makakita sa atin. Paniguradong ibabartoli na tayo kapag nahuli tayo ng mga pulis. Sa tingin mo ba, ay papayag ako sa gusto mong mangyari? Nek mo. Nandito na ako, no? Ito na ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. At hindi ko na to sasayangin. Kung bababa ka ng truck na to, ikaw na lang. Wag ako. Magsasalita pa sana ako, pero bigla nang nabuhay ang makina ng truck. Kinabahan ako kasi alam ko na bago makalabas ng kulungan ng truck na yon, ay chinecheck pa yon ng mga bantay sa gate at hindi malabong makita kami roon ni Dennis. At kapag nangyari yon, ay hindi ko na alam ang pwede nilang gawin sa kaibigan ko. Hinablot ko ang kamay ni Dennis at pilit ko siyang hinila. Tara na, Chog, bumaba na tayo. Sigurado ako na kung susunod ka sa akin, ay pasasalamatan mo ko. Sinabi lang ayoko eh. Bumaba ka lang mag-isa, ang kulit mo naman eh. Ikaw ang makulit. Ang tigas ng ulo mo. Tara na! Pinilit ko pa rin hilahin si Dennis, pero ayaw niya talagang tumayo hanggang sa umandar na ang truck. Nawalan ako ng balanse at natumba ko sa mga kahon. Nataranta ko kasi alam ko na ilang sandali na lang ay makakarating na kami sa gate at ichicheck na ng mga bantay doon ang likod ng truck. Bumaba na tayo bago pa tayo makarating sa gate. Ichicheck nila tong truck at makikita nila tayo rito. Kaya nga magtago ka na kasi. Kung hindi, ay makikita ka talaga ng mga bantay. Nang huminto ang truck, ay alam ko na nasa gate na kami. Dahil sa kagustuhan kong wag makita ng mga bantay, ay nagtago na nga ako sa ilalim ng mga kahon. Ganon din ang ginawa ni Dennis. Napapikit ako at nagdasal na sana ay wag kaming maparusahan ng matindi sa sandaling mahuli kami ni Dennis. Hindi nagtagal ay muling umandar ang truck. Narinig namin mula sa unahan ang malakas na pagtawa ni Rudy. Sinabi niya na napakadali daw maloko ng mga bantay sa loob dahil hindi siya nakilala ng mga yon. Nalaman din namin kay Rudy na napakiusapan pala niya ang bantay na wag nang i-check ang likod ng truck dahil nagmamadali sila. Wala sa plano ko ang tumakas sa kulungan dahil naniniwala ako na hindi kami pababayaan ng Panginoong Diyos at siya ang gagawa ng paraan para makalabas kami roon ni Dennis sa malinis na paraan. Pero wala na akong magagawa dahil nakalabas na kami ng kulungan. Umasa na lang ako na walang masamang mangyari sa amin ni Dennis
nang dahil sa pagtakas na ginawa namin. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal na bumabiyahe. Basta ang alam ko ay nakatulog ako habang nakatago sa ilalim ng mga kahon. Nang magising ako, ay hindi ako makahinga ng maayos dahil sa mga kahon na nasa ibabaw ko. Ramdam na ramdam ko na umaandar pa rin ang truck. Tumayo ako at nakita ko si Dennis na nakaupo malapit sa pinto sa likod ng truck. Ngumisi siya nang lumapit ako sa kanya. Tignan mo na tong ginawa mo. Nang dahil sa pagmamatigas mo, ay napasama patuloy ako sa pagtakas mo. Siraulo ka. Alam mo ikaw, kapag may nangyaring masama sa akin, ikaw ang sisisihin ko hanggang sa kabilang buhay. Sus! Ang galing mo ring umarte, no? Halata naman na gusto mo talaga sumama sa akin eh. Pero acting na acting ka na ayaw mo. Tama na yung acting mo, Chong. Tapos na ang palabas. Nakalabas na nga tayo ng kulungan eh. Tumigil ka nga dyan. Nagkagawa mo pa magbiro. Tsaka wala talaga akong balak na tumakas, no? Malay ko ba na aandar kagad tong truck na to? Sa gitna ng mahinang pag-uusap namin ni Dennis, ay biglang huminto ang truck. Kinabahan ako at nakiramdam kung ano-ano na ang bagay na tumatakbo sa utak ko ng mga sandaling yon. Naisip ko na baka naramdaman ni Rudy na meron silang sakay na mga tao sa likod. O di kaya naman ay narinig kami. Hanggang sa narinig namin na sinabi ni Rudy na kailangan niya palang umihi. Nanlaki ang mga mata ko nang marahang binuksan ni Dennis ang pinto ng likod ng truck. Sumilip siya roon at nakita ko mula sa maliit na siwang na madilim na pala sa labas. Sumenya siya sa akin na kailangan na naming bumaba. Kahit hindi pa ako nakakapagdesisyon, ay nauna nang bumaba si Dennis na para bang wala siyang balak na bigyan ako ng pagkakataon na mag-isip kung susunod ba ako sa kanya o hindi. Wala akong plano na magkahiwalay kami ng kaibigan ko. Kaya naman, kahit hindi ako sigurado sa kung ano ang dapat kong gawin, ay bumaba na rin ako ng truck. Matapos isarado ni Dennis ang pinto, ay tahimik kaming tumakbo papunta sa talayban na nasa gilid ng kalsada para doon magtago. Hindi nagtagal ay umandar na ang truck at nang nakalayo na yon ay biglang tumayo si Dennis. Itinaas niya ang mga kamay niya at malakas siyang sumigaw. Yes! Salamat, Lord! Sa wakas, nakalaya na rin ako! Chong, malaya na tayo! Hindi na tayo magtitiis sa mainit at masikip na impyernong kulungan na yon! Hoy! Tumahimik ka nga! Baka mamaya niyan may makarinig sa'yo eh! Pambihira ka! Sino naman makakarinig sa atin dito? Tumayo ka dyan at tignan mo ang paligid natin! Sinunod ko ang sinabi ni Dennis. Tumayo ako at iginala ko ang aking mga mata. Tama naman siya. Wala talagang makakarinig sa amin na ibang tao dahil kahit isang bahay ay wala akong nakita. Oo nga no. Tama ka. Wala ngang kahit isang bahay dito. Aba, mukhang napakalayo na natin sa kulungan ah. Hindi lang muka, kundi talagang malayong malayo na. Nagtagumpay na ang plano natin, Chong. Malayang malaya na tayo. We're free! We're free! Gumana talaga ang plano natin, Chong. Ang galing! Sira ulo. Plano mo lang. Naghamay lang ako. Alam mo mabuti pa. Bumalik na tayo sa kulungan eh. Siguro naman papatawarin nila tayo kung susuko tayo ng kusa eh. Baka hindi nila tayo masyadong pahirapan sa parusang ibibigay nila sa atin. Kung ganun ang gagawin natin, Chong, tara na. Hoy. Ikaw nababaliw ka na ba?
Tumakas na nga tayo, di ba? Tapos babalik pa tayo. Anong kalokohan niyang naiisip mo? Hindi pwedeng mauwi sa wala itong effort natin. Saka isipin mo nga, sa sobrang lupit at walang awa ng mga pulis at bantay sa kulungang yon, sigurado ko, Chong, nabubugbugin nila tayo hanggang sa mapuno ng pasa ang buong katawan natin. Kaya kung gusto mo mangyari yun sa'yo, sige, bumalik ka sa kulungan. Huwag kang umasa, nasasaba ako sa'yo. Pagpapakamatay ang gagawin mong yan, Chong. Pinag-isipan kong mabuti ang sinabi ni Dennis. May punto naman siya. May ilang preso na kasi ang sinubukan tumakas sa kulungan na yon. Nakita ko ang ginawa ng mga pulis sa mga presong tumakas at nahuli. Binugbog ng gusto bago ikulong sa Bartolina. May isa pa ngang pinawian ng buhay sa loob ng Bartolina dahil bukod sa kinulata ng gusto ay hindi pa pinakain ng ilang araw. Habang nag-iisip ako, ay naglakad na si Dennis papasok sa talahiban. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya dahil para sa akin ay mas makabubuti kung magkasama kaming dalawa. Hoy Dennis! Saan ka pupunta? Hindi ko alam, Chong. Basta, hindi tayo pwedeng maglakad sa kalsada kasi mas malaki ang tsansang mahuhuli tayo. Ano kaya, Chong, kung bumalik na lang tayo sa baryo natin? Nandun ang bahay natin, di ba? Hindi na tayo ganong mahihirapan na magsimula kasi may bahay naman tayo eh. Alam mo ikaw, Claudio, minsan hindi ko alam kung palabiro ka lang talaga o hindi ka talaga nag-iisip eh. Sige, bumalik ka sa baryo natin kung gusto mo para makita ka ng mga tao ron. Alam mo naman, di ba? Na galit silang lahat sa atin dahil iniisip nila na tayo talaga ang pumatay kay Aling Marta. At hindi rin malabo na sila pa ang magdadala sa atin pabalik sa kulungan. Sa bagay, tama ka, Chong. Pambira naman kasi. Hindi na ako makapag-isip ng maayos dahil sa sobrang kabe. Pakiramdam ko ano man sandali. Bigla na lang may mga pulis na susulpot at tatagtarin tayo ng bala. Huminto si Dennis at humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang magkabilaan kong balikat at diretso niya akong tinignan sa aking mga mata. Anong gagawin mo, Chong? Ang sabi mo kasi kinakabahan ka, di ba? Papakalmahin kita. Sumabay ka sa paghinga ko. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ginawa ko ang sinabi ni Dennis. Sinabayan ko ang paghinga niya. Paulit-ulit naming ginawa yun hanggang sa bumalik na sa normal ang tibok ng puso ko. O ano? Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ayos, di ba? Medyo okay na. Kumalma na nga ako. Pero Chong, parang nasusuka ako, Chong. Oh, bakit naman? Paano? Naamoy ko kasi yung hininga mo kanina ba nag-i-inhale exhale tayo eh. Ang baho, Chong. Anak ng putya. Parang amoy ng bulok na bagang. Amoy imburnal. Kumain ka ba ng diaper na may laman akong ano? Bakit naman ako kakain ng diaper? Anong palagay mo sa akin, aso? Sa kaya babahong hininga ko ay dahil kaninang umaga pa tayo walang kain. Ikaw nga rin eh. Ang baho ng hininga mo. Pero may narinig ka ba sa aking reklamo? Wala, di ba? Weh, mabaho. Amuyin ko nga. Aba, oo nga no. Abaho rin pala ng hininga ko. Nagugutom na kasi ako, Chong. Wala ba tayong makakainan dito? Maglakad-lakad pa tayo rito sa Talayban. At baka may makita tayong restoran. Ha? May restoran dito? Pero Chong, kahit may restoran dito, wala naman tayong perang pambayad. Ewan ko sa'yo, Claudio. Hindi ko alam kung nagkukunwari ka lang na mangmang o talagang mangmang ka eh. Nagbibiro lang ako. Paano bang magkakaroon ng restoran sa gitna ng Talayban? Diba? Saka bago tayo maghanap ng pagkain, ay damit muna ang hanapin natin. Tignan mo,
Nakasuot pa tayo nitong kulay orange sa damit. Tara na, maghanap na tayo ng pampalit dito. Nang naglakad na uli si Dennis, ay sumunod na lang ako sa kanya. Nang sandaling yon, ay tinanggap ko na lang na nakasama na ako sa pagtakas niya sa kulungan, kahit labag yun sa aking kalooban. Umasa na lang ako na walang masamang mangyayari sa amin at inisip ko na kahit mali ang aming ginawa, ay plano pa rin yun ng Diyos para sa aming dalawa. Wala akong ideya kung nasaan lugar kami ni Dennis. Bukod sa madilim dahil gabi, ay hindi pamilyar sa akin ang lugar na yon. Hindi nagtagal ay may nakita kaming isang kubo na nakatayo sa isang malawak na bakuran. Yun ang nag-iisang bahay roon. Huminto muna si Dennis sa paglalakad. Kaya naman, huminto na rin ako. Oh, ba't ka huminto? Chong, tignan mo. Ayun, may kubo. Tapos sakto, may mga nakasampay na damit sa labas. Naiisip mo ba kung ano naiisip ko? Hindi. Hindi naman kasi isang utak natin eh. Ano ka ba? Hindi ba sabi ko ay magpapalit tayo ng damit? Yung mga nakasampay na damit ang ipapalit natin sa suot natin ngayon. Ano? Magnanakaw tayo? Chong, wag naman ganyan. Magiging kriminal na talaga tayo niyan eh. Bakit? May iba ka ba bang pwedeng pagkulan ng damit? Wala naman, di ba? Saka hindi ba ang sabi ko ay hindi tayo pwedeng makita ng ibang tao na nakasuot ng pampreso? Dahil siguradong ititimbre tayo ng mga yun sa mga pulis. Para tayo makakagalaw ng normal kung ganito ang suot natin. Oo nga no. Tama ka. Pero hindi ba pwedeng magpaalam na lang tayo sa may-ari ng mga damit na nakasampay? Baka kasi yan na lang ang mga damit niya tapos kukunin pa natin. Alam mo, yung pagiging sobrang bait mo ang magpapahamak sa atin eh. Ang mabuti pa dito alang-alang. Ako na lang ang kukuha ng mga damit para sa ating dalawa. Sige. Maganda nga yan naisip mo. Agad na kumilos si Dennis. Tahimik siyang naglakad palapit sa mga nakasampay na damit sa labas ng kubo. Panay ang dasal ko na sana ay hindi siya mahuli. Hindi nagtagal ay nakakuha na si Dennis ng mga damit. Pabalik na sana siya sa kinaroroonan ko nang biglang may isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto ng kubo at may dalayong matalas na itak. Hoy! Mga magdadakaw! Ibalik nyo ang mga damit ko! Agad na naalerto si Dennis. Tumakbo siya ng mabilis papunta sa akin. Nang makita namin na papalapit sa amin ang matandang lalaki na may dalang itak, ay natataranta kaming tumakbo palayo sa kanya. Ibalik nyo ang mga damit ko! Baka walang hiya kayo! Mga demonyo! Chong, ibalik mo na yung mga damit. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Hindi magandang ideya to eh. Hindi ko na ito ibabalik sa kanya. Baka mamaya tagtadim pa niya ako ng taga eh. Basta tumakbo na lang tayo ng tumakbo. Matanda na yun. Hindi na tayo nun maaabutan. Ganun nga ang ginawa ko. Hindi ako tumigil sa pagtakbo ng mabilis. Palayo na ng palayo ang distansya namin sa matandang lalaki at pahina na rin ng pahina ang sigaw niya. Nang makalabas kami sa talayban, ay dumiretso kami sa isang lugar na maraming puno. Habang lumilipas ang mga minuto, ay napansin ko na nasa loob na kami ng isang kagubatan. Pero dahil sa wala kong ibang nasa isip kundi ang makalayo kami sa matandang lalaki, ay hindi ko na yon pinansin. Hanggang sa humihingal na huminto si Dennis, binitiwan niya ang mga damit na dala niya at itinuon niya ang mga kamay niya sa katawan ng isang puno habang habol niya ang kanyang paghinga. Teka, Chong, sandali. Pagod na ako, Chong. Tingnan mo nga, kung nakasunod pa rin sa atin ang matandang yon. Mukhang wala na, Chong. Naiwan na natin. Salamat naman. O ano, pumili ka na ng damit mo dyan para makapagpalit na tayo. Kinuha ko ang isang pulang t-shirt at pantalon na may manipis na tela
Habang ang natira naman kay Dennis ay isang lumang polo na may mahabang manggas at shorts. Nagmamadali naming isinuot ang mga damit. Ayos din to mga damit ni Tatang ah. Salamat na lang sa kanya. Ayos! Namiss ko rin magsuot ng normal na damit. Pero Chong, nakakakonsensya tong ginawa natin. Pag nanakaw to eh. Saka nakakaawa yung matanda. Talagang hinabol pa niya tayo. Baka nga tama ang sinabi ko na ito lang ang mga damit na meron siya. Huwag mo nang isipin yung matandang yun. Mas maawa ka sa atin kapag nahuli tayo ng mga pulis kasi nakasuot tayo ng pampreso. Pero Chong, ano bang plano natin ngayon? Saan ba tayo pupunta? Sa totoo lang, Chong, hindi ko alam. Wala pa akong plano. Ang gusto ko lang kasi talaga ay makatakas sa bilangguan na yon. Gusto mo bang magpahinga na muna tayo? Gusto ko nga sana eh, pero saan naman tayo magpapahinga? Nasa loob tayo ng gubat. Di dito tayo mismo magpapahinga sa gubat. Ha? Anak ng bakit naman dito? Baka mamaya lapain tayo dito ng kung ano mabangis na hayop habang natutulog tayo eh. Ikaw puro ka talaga kanigahan eh. Parehas na tayong pagod, Chong. Hindi tayo nakapagpahinga ng maayos sa truck. Tapos hinabol pa tayo ng matandang may itak. Kung may lakas ka pa para maghanap ng ibang magandang lugar na pagpapahingaan mo, gawin mo, hindi kita pipigilan. Pero ako, dito na lang ako magpapahinga kasi pagod na ang katawang lupa ko. Magsasalita pa sana ako, pero bigla na lang humiga si Dennis sa ilalim ng puno na para bang wala siyang pakialam kahit malamig ang lupa na kanyang hinihigaan. Habang ako naman ay natatakot na iginala ang paningin sa paligid. Wala na akong nagawa kundi ang humiga na rin dahil talagang pagod na ako. Pumikit na ako at inisip ko na isang malambot at mabangong kama ang aking kinahihigaan hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Nang magising ako ay umaga na. Maliwanag na ang paligid at ang una kong narinig ay ang sabay-sabay na paghuni ng mga ibon. Tulog pa rin si Dennis ng mga sandaling yon. Nakanganga pa nga siya at parang ang sarap-sarap ng tulog niya dahil tumutulo pa ang kanyang laway. Tumayo ako at inunat ko ang aking katawan dahil sobrang sakit ng likod ko. Mahina akong sinipa si Dennis sa hita niya hanggang sa nagising siya, pero halatang wala pa siya sa sarili dahil muli siyang pumikit. Ano ba, Claudio? Istorbo ka naman sa pagtulog ko eh. Bumangon ka na dyan. Nagugutom na ako, Chong. Di pumila ka na dun sa kantin. Ikuha mo na rin ako ng pagkain at itabi mo kasi baka mamaya maubusan ako ron. Anong kantin ang pinagsasasabi mo dyan? Hoy, baka nananaginip ka ha. Pinapaalala ko lang sa'yo na wala na tayo sa loob ng kulungan nang dahil sa kagagawan mo. Gumising ka na! Napabalikwas ng tayo si Dennis. Para siyang wala sa sarili na lumingalinga sa paligid. Maya-maya ay natawa siya ng malakas na para bang nasisiraan na siya ng ulo. Naku, mukhang nababaliw na ang kaibigan ko ha. Hindi ako nababaliw, no? Masaya lang ako kasi talaga palang nakaalis na tayo sa impyernong kulungan na yon. Lord, salamat po! Salamat po talaga, Lord! Walang Diyo, talagang iniisip mo na si Lord ang may kagagawan kaya tayo nakatakas at sa kanya ka nagpapasalamat ha. Saka nakalabas nga tayo ng kulungan. Pero para pa rin naman tayong nakakulong kasi kailangan nating magtago. Ay, ang dami mo naman kagad sinabi. Magpasalamat ka na lang at malaya na tayo. Oo nga pala. Nagugutom ka na ba? Oo nga. Kanina ko pa sinasabi sa iyo eh. Kaya nga kita ginising para tanungin kung saan tayo kukuha ng pagkain eh. Kung makapagtanong ka naman sa akin ng ganyan eh, parang alam ko ang pasikot-sikot sa gubat na to at alam ko kung saan kukuha ng pagkain. Pero Chong, huwag kang mag-alala. Maghahanap tayo ng pagkain kasi nagugutom na rin ako. Tara na! Nagsimula na kami maglakad ni Dennis sa gubat na yon para maghanap nga ng pagkain. Lahat ng puno na dinadaanan namin ay tinitignan ko kung mayroong bunga.
Lumipas ang ilang minuto pero bigo pa rin kaming makakita ng pagkain o kahit tubig na pwede naming inumin. Hanggang sa may nilapitang halaman si Dennis at manghang-mangha niya yung tinignan. Uy, Chong! Ayos! May pagkain na tayo! Ha? Nasaan? Ito! Itong halaman na to. Natatandaan ko na kinakain ko to nung bata pa ako eh. Nakalimutan ko lang kung anong tawag dito eh. Meron tong maliliit na bunga, tapos merong laman na masarap na parang jelly. O, tignan mo oh. Ang daming bunga, Chong. Tiba-tiba tayo. Teka. Sigurado ka ba na yung halaman na yan talagang makakain? Baka hindi pwede yan, Chong. Baka mamaya may lason yan. Ikaw talaga oh. Wala ka bang tiwala sa akin? Tingnan mo at kakainin ko. Binuksan ni Dennis ang isang bunga at kinain niya ang laman nun. Napangiwi ako dahil sa pag-asim ng mukha ni Dennis ay nahinuha ko na hindi yun masarap. Anak ng putya, ang pait. Pero pwede na to, kesa naman walang laman ng tiyan ko. O sige na, kumuha ka na rin. Ayoko, Chong. Okay lang ako. Maghahanap na lang ako ng siguradong kinakain talaga. Bahala ka. Ikaw naman na magugutom at hindi ako eh. Arte nito. Hinayaan ko lang na kumain ng kumain si Dennis ng mga bunga na yon. Luminga ako sa paligid at natigilan ako nang may naamoy ako na parang nag-iihaw ng karne. Suminghot-singhot ako sa hangin upang masiguro ko na tama ang aking naaamoy. At nang masiguro ko na totoo ngang may naaamoy akong inihaw na karne, ay masaya akong tumingin kay Dennis. Dennis, naaamoy mo ba yun? Oo, yung utot ko. Napautot kasi ako eh. Sorry kung naamoy mo. Ang baho, no? Hindi yung pinasabog mong tinutukoy ko, kundi yung amoy ng iniihaw na karne. Amoyin mo, bilis! Aba? Oo nga, no? Sa kaya nang gagaling yun? Hindi ko alam eh. Pero hanapin natin. Baka merong ibang tao rito. Baka pwede tayong makahingi ng matinong pagkain sa kanya. Tara! Habang hinahanap namin ni Dennis kung saan nanggagaling yung amoy ng inihaw na karne, ay panay pa rin ang kain niya sa mga bunga na kinuha niya. Hindi nagtagal ay may nakita kaming usok sa hindi kalayuan. Nagmamadali naming pinuntahan yon at hindi kami makapaniwala nang may nakita kaming iniihaw na manok. Ang nakapagtataka nga lang ay walang ibang tao ang naroon. Nagmamadaling lumapit si Dennis sa inihaw na manok. Kukunin na sana niya yon, pero mabilis ko siyang pinigilan. Uy, teka! Anong gagawin mo? Bakit kukunin mo kaagad yung inihaw na manok? Pambihira ka, oo. Nagugutom na ako eh. Kulang pa sa akin yung kinain kong mga bunga. Saka hindi naman nakakabusog ang mga yun, ano? Ang pait pa nga eh. Tinitiis ko lang kasi gutom ako. Ano ka ba? Hindi natin pwede basta pakialaman at kainin ang manok na yan. Hintayin natin yung may-ari niyan tapos saka tayo manghihingi sa kanya. Hihintayin pa? Gutom na nga tayo. Hoy! Sino kayo? Mga magnanakaw! Nagulat kami ni Dennis nang mula sa kung saan ay may narinig kaming boses ng isang matandang babae. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na may matandang babae ang humahangos na papalapit sa amin at meron siyang dalang sibat. Huminto ang matanda ng ilang dipaan layo sa amin. Nakaumang sa amin ang dulo ng kanyang sibat. Lola, sa inyo po ba ang inihaw na manok na to? Oo, akin na yan. Iniwan ko lang yan kasi umihi lang ako. Lola, baka pwede naman pong makahingi po kami kahit konti lang. Gutom na po kasi kami. Kanina, mukhang nanakawin nyo na yan tapos kayo na bigla kayo maghihingi. Sigurado ako na kung hindi ako dumating, malamang ninakaw nyo na yan at nilantakan. Sa ilatsa pa lamang ng pagmamukha nyo ay halatang hindi na kayo mapagkakatiwalaan. Grabe naman po kayo kung makapanghusga sa amin, Lola. Nagtaka ako nang biglang kumapit si Dennis sa braso ko. Nang tumingin ako sa kanya, ay nagimbal ako dahil bumubula ang bibig niya
Nakatirik ang mga mata ni Dennis na para bang nagdidiliryo siya. Hanggang sa bumagsak na siya sa lupa at doon na siya nangisay. Agad kong dinaluhan ang kaibigan kong si Dennis. Nataranta na ako ng mga sandaling yon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ano ba yan? Ano nangyayari sa kasama mo? At para siyang asong nauulol. Bumubula ang bibig. Lola, mukhang nalason po siya doon sa bunga na kinain niya. Sabi ko naman kasi sa'yo, Chong, huwag kang kain ng kung ano-ano eh. Lola, tulungan niyo po kami. Baka mamatay po tong kaibigan ko. O sige, buhatin mo kaibigan mo. At sumunod ka sa akin. Ha? Saan niyo po kami dadalhin? Hindi ba sabi mo itulungan ko kayo? Sumunod ka na lang sa akin. Bilisan mo! Kinuha muna ng matandang babae ang inihaw na manok. Saka siya naglakad palayo. Binuhat ko si Dennis. Napangiwi pa nga ako dahil mabigat pala siya. Habang sinusundan ko ang matandang babae, ay panay ang dasal ko na sana ay hindi mamatay ang kaibigan ko. Siya na lang kasi ang matatawag ko na pamilya ko at napakarami na naming pinagdaanan ng magkasama para mamatay lang siya dahil sa pagkain niya ng mga nakakalason na bunga. Nagulat ako nang nakarating kami sa isang maliit na baryo sa gitna ng gubat. Hindi ko kasi inakala na meron dong maliit na pamayanan. Lahat ng bahay na naroon ay gawa sa pawid at anahaw. Kapansin-pansin ang pagtuon ng tingin sa akin ng mga tao. Malalalim ang tingin nila at hindi ko maintindihan kung galit ba sila sa akin. Pero hindi ko sila pinansin dahil mas nasa isip ko ang kaligtasan ng kaibigan ko. Lola, teka po, malayo pa po ba tayo? Nangangalay na po kasi ako eh. Ang bigat kasi nitong kaibigan ko eh. Hindi ko nakasalanan kung mabigat yung kaibigan mo. Kung gusto mo pa siya mabuhay ay sumunod ka na lang sa akin. Huwag kang mag-alala dahil malapit na tayo. Konting tiis na lang. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok ang matandang babae sa isang kubo. Dumiretso siya sa lutuan at agad siyang nagpaapoy. Ibinaba ko si Dennis sa papag. Nakatirik pa rin ang mga mata niya habang bumubula pa rin ang bibig. Nagsalang ng kalderong may tubig ang matandang babae. Lumabas siya sandali at pagbalik niya ay meron siyang dalang mga dahon. Pinakuluan niya ang mga dahon at makalipas ang ilang sandali ay hinango rin niya ang mga yon. Inilagay niya ang mga dahon sa isang puting tela at saka siya lumapit sa amin. Halika rito. Ibuka mo ang bibig ng kaibigan mo. Ho? Bakit po, Lola? Ano pong gagawin niyo sa kaibigan ko? Huwag ka nang maraming tanong. Basta gawin mo na lang at sinasabi ko sa'yo. Bilisan mo na. Opo. Ito na nga po't susunod na. Ibinuk ako ang bibig ni Dennis gamit ang mga kamay ko. Medyo nandiri pa nga ako kasi nahawakan ko ang lumalabas na bula sa bibig niya na malagkit. Itinapat ng matandang babae ang tela sa bunganga ni Dennis at sa kanya yon piniga. Pumasok sa bibig ni Dennis ang katas mula sa dahon. Pinasarado ng matanda ang bibig ni Dennis at makalipas lamang ang ilang segundo ay sumuka na siya. Isinuka niya ang lahat ng bunga na kinain niya kanina. Pinaupo ko si Dennis para makasuka siya ng maayos. Nang matapos na siya, ay pulang-pula ang mga mata niya at maging ang kanyang muka. Kulang na lang ay magtatatalon ako sa labis na tuwa. Kanina kasi ay parang mamamatay na ang kaibigan ko. Salamat sa Diyos at mukhang ayos ka na, Chong. Talagang sa Diyos ka nagpasalamat. Gayong ako naman ang gumamot sa kaibigan mo. Ay, oo nga pala, Lola. Maraming salamat din po sa inyo, ha. Hulog po kayo ng langit sa amin. Pero, ano po ba yung ginawa nyo? Huwag mo nang tanungin at hindi mo rin mauunawaan. Ang importante ay ligtas na ang kaibigan mo ngayon. Salamat po talaga sa tulong nyo, Lola. Pero, Lola,
May pakiusap po ako eh. Pwede po bang lubos-lubusin niyo na po ang pagtulong sa amin? Nagugutom pa po kasi kami. Baka po pwedeng makikain na rin kami dito. Walang problema. Mukha naman kayo mapagkakatiwalaan. Teka lang, magsasaing lang ako at maghintay kayo riyan. Ako nga pala si Juanita. Pero, pwede nyo rin akong tawagin na Lola Juanita kung gusto nyo. Ako naman po si Claudio. At ito naman po ang kaibigan ko na si Dennis. Ala, sige. Babaya na tayo magkwentuhan. At magsasaing lang ako. Diyan muna kayo. Bumalik na si Lola Juanita sa harap ng kanyang lutuan, habang ako naman ay hindi makapaniwalang humarap kay Dennis. Ono, Chong? Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang tiyan ko. Saka, medyo nahihilo ko. Ikaw naman kasi, kasalanan mo. Kinain-kain mo pa yung bunga na nakita mo kanina sa gubat. Pasalamat ka. At nakilala natin si Lola Juanita dahil kung hindi, kwento ka na lang sana ngayon. Tigok ka na. Malay ko ba nalason yung pesteng bunga na yun? Kamukhang-kamukha kasi yun ang kinakain ko nung bata pa ako eh. Saka gutom na talaga ako. Kaya kung ano na lang ang makain ko, kakainin ko talaga. Hindi bale. Ang mahalaga ay buhay ka at makakakain na tayo. Konting hintay na lang. Totoong pagkain na to. Matapos ko yung sabihin, ay napatingin ako kay Lola Juanita. Nahuli ko siyang nakatingin ng malalim sa amin ni Dennis. Agad niyang inilayo ang tingin niya sa amin nang mapansin niyang nakatingin din ako sa kanya. Labis akong nagpasalamat sa Panginoong Diyos ng oras na yon dahil pakiramdam ko ay napunta kami sa tamang tao. Kahit medyo masungit si Lola Juanita, ay alam ko na mabuti siya dahil kung hindi, ay hindi naman niya kami tutulungan. Nang maluto na ang sinaing, ay kumain na kaming tatlo. Sunod-sunod ang subo namin ni Dennis na para bang mauubusan kami. Hindi na rin namin napansin si Lola Juanita dahil ang tanging nasa isip namin ng mga sandaling yon ay ang maibsan ang aming gutom. Magdahan-dahan kayo sa pagkain at baka mabulunan kayo niyan. Uminom din kayo ng tubig. Sorry po, Lola. Talagang gutom na po kami. Saan ba kasi kayo naggaling? At parang 1 taong kayong hindi kumain. Tumakas po kami. Ano? Tumakas? Saan kayo tumakas? Kanino? Ang ibig po sabihin ni Claudio, tumakas po kami sa malupit naming amo. Opo. Tama po ang sinabi ni Dennis. Ganun nga po. Bakit naman kayo tumakas sa amo ninyo? Mangyaring, ano po kasi, masama po ang ugali niya. Oo, tama. Nagtrabaho po kami ron sa taniman ng mais. Tapos, doon po kami nakatira sa mismong taniman. Hindi niya po kami pinapakain, tapos hindi rin pinapasahod. Kaya tumakas na lang po kami. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta hanggang sa nakarating na po kami sa gubat na to. Nakakaawa naman pala kayo kung ganon. Abay, nasan ba ang pamilya nyo? Wala na po sila. Namatay po silang lahat nang magkaroon po ng sunog sa aming baryo. Kung ganon, ay wala na pala kayong mauuwian. Tama ba ko? Nagulat ako nang biglang umiyak si Dennis. Para siyang kinurot sa singit ng napakapino para umiyak siya ng ganon. Tama po kayo, Lola. Wala na po kami pauuwian ni Claudio. Parehas na po kaming ulila at walang bahay. Wala rin po kaming trabaho. Sa totoo nga lang po, hindi na po namin alam kung may direksyon pa nga ba ang buhay namin, lalo na't hindi po kami nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro po, pag alis po namin dito sa bahay nyo, ay mapupunta po kami sa lantsangan. Mamamalimos po kami doon at kapag wala po kami na palimos, ay mapipilitan po kami gumawa ng mali, gaya ng pagnanakaw. Nako.
wag naman sanang umabot sa ganon. Alam nyo, kung wala pala kayo mapupuntahan talaga, ay pwede naman kayo dumito na lamang sa bahay ko. Wala naman akong kasama rito, kaya walang magiging problema. Po, talaga po. Okay lang po sa inyo. Nandito muna kami ni Claudio. Ano pa nga bang magagawa ko? Dinramahan mo na ako. Kung hindi ko naman kayo tutulungan, ay ako ang lalabas na masama. Naku, Lola Juanita, maraming salamat po talaga. Talagang napakabait niyo po. Hulog talaga kayo ng langit sa amin. Sana po ay humaba pa ang buhay niyo hanggang 1,000 years old. Salamat po. Yumuko ako at para hindi makita ni Lola Juanita na natatawa ko sa ginawa ni Dennis. Napagtanto ko kasi na nagpaawa si Dennis kay Lola Juanita para patuloyin niya kami sa bahay na yon kahit pansamantala lang. Natuwa rin ako dahil gumana ang plano ni Dennis. Mabuti na rin yon kesa nasa labas kami at hindi namin alam kung saan kami pupunta at kung paano kami kakain. Kinagabihan, oras na ng pagtulog. Nakahiga na si Lola Juanita sa papag, habang kami naman ni Dennis ay nakahiga sa sahig na kawayan. May latag kaming banig at tig-isa kami ng unan. Hindi ako makatulog dahil sa namamahay ako. Hanggang sa nagdesisyon akong lumabas, pagdating ko sa labas ay yumakap sa akin ang malamig na hangin. Nagulat ako nang may kamay na humawak sa balikat ko mula sa aking likod. Paglingon ko ay nakita ko si Dennis. Anak ng putya, nakakagulat ka naman, Chong. Muntik na akong atakihin sa puso sa'yo, ah. Ang OA mo naman. Wala ka naman sakit sa puso, ah. O ano, hindi ka rin ba makatulog? Oo, namamahay siguro ko. Ako nga rin eh. Pero, Chong, kumusta yung acting ko kanina? Ayos ba? Ayos na ayos. Biruin mo. Naniwala si Lola Juanita sa lahat ng sinabi mo. At sa sobrang awa niya, siya na mismo nagsabi na dito muna tayo tumira sa bahay niya. Pero Chong, hindi ba mali ang ginawa mo? Tinulungan na nga tayo ni Lola Juanita tapos niloloko pa natin siya. Sige nga, sa tingin mo ba, kapag sinabi mo sa kanya na tumakas tayo sa kulungan ay tutulungan niya tayo? Malamang, isusumbong pa niya tayo sa mga pulis. Alam mo, kapag yung konsensya mo ang palagi mong pinapairal, ay hindi ka mabubuhay ng matagal dito sa mundo. Yan ang tatandaan mo. Sa bagay, tama ka naman. Saka, wala na rin naman tayong mapupuntahan eh. Maswerte na rin tayo dahil nakilala natin si Lola Juanita. Aba, mukhang sa sinabi mo parang tanggap mo nang tumakas ka sa kulungan, ah. Hindi, Chong. Napag-isip-isip ko kasi na baka ito talaga ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Baka merong magandang dahilan kung bakit niya hinayaan na makatakas tayo at mapunta tayo sa baryong to. Saka, tama ka rin naman na wala tayong kasalanan, kaya hindi dapat tayo nakakulong dun. Pero sana, malinis pa rin ang pangalan natin balang araw. Sana, dumating pa ang panahon na hindi na natin kailangan magtago sa labas. Mangyayari yan, Chong. Sigurado ako. Pero habang hindi pa nangyayari ang mga sinabi mo, kailangan nating magtagong mabuti. Saka, mukhang okay nga tong lugar na napuntahan natin eh. Walang kuryente, kaya hindi mababalitaan ng mga tao rito. Natakas tayo sa bilangguan. Saka tignan mo nga oh, sobrang liblib. Biruin mo, nasa gitna ng gubat ang baryong to. Hindi naiisipin ng mga pulis na nandito tayo. Kaya nga eh, yan nga din ang naisip ko kanina eh. Sana talaga ay makapagtago tayo rito na matagal, ano? Saka kung nandito tayo, makakagalaw tayo ng maayos, hindi yung panay ang tago natin. Tumpak. Tapos, ayaw-ayaw ka pa sumama sa akin sa pagtakas. O ano ka ngayon? Natawa ako sa sinabing yon ng kaibigan kong si Dennis. Pero naputol ang pagtawa ko nang may napansin akong tao na naglalakad sa malayo. Kakaiba ang paraan niya ng paglalakad. Para siyang lasing na hindi ko maunawaan. At habang papalapit siya, ay doon ko nakita na namumula ang mga mata niya at nakakatakot ang kanyang itsura. Naglalaway siya
na parabang isang mabangis na hayop. Kinalabit ko sa braso si Dennis at itinuro ko sa kanya yung lalaki. Chong, tignan mo. Nakakatakot yung lalaki na yun, oh. Parang papunta siya rito sa atin. Adik ba yun? Parang ang lakas ng tinira niya. Pulang-pula yung mata eh, oh. Chong, pumasok na tayo. Baka kung ano pang gawin niya sa atin. Ngunit bago pa kami makahakbang ni Dennis, ay biglang tumakbo ng mabilis ang lalaki, papalapit sa kinaroroonan namin. Sabay kaming napasigaw at saka kami tumakbo pabalik sa loob ng kubo ni Lola Juanita. Agad naming isinarado ang pinto na gawa sa kawayan. Muli kaming napasigaw nang pilit na itinutulak ng lalaki mula sa labas ang pinto. Dinig na dinig namin ng mga sandaling yon ang pag-angil ng lalaki na parabang siya ay isang mabangis na hayop. Itinuon namin ng gusto ni Dennis ang aming katawan sa pinto para hindi yun mabuksan ng lalaki. Nagising si Lola Juanita at nagtataka siyang lumapit sa amin. Sandali lang. Ano ba nangyayari? Lola, may nakakatakot po na lalaki sa labas. Gusto po niyang pumasok. Ngunit hindi man lang nagpakita ng pagkabahala si Lola Juanita. Bagkus ay malakas siyang sumigaw. Kung sino ka ba gustong pumasok sa aking pamamahay, ay umalis ka na. Hindi kita hayaang pumasok dito. Hindi mo maaaring saktan ang mga taong nakita mo dahil sila ay mga bisita ko. Matapos yung isigaw ni Lola Juanita, ay tumigil bigla ang lalaki sa pagtulak sa pinto hanggang sa narinig namin ang yabag ng mga paa niya na papalayo. Nangihina akong napaupo sa sahig. Malinaw kasi na may hindi magandang gagawin sa amin ni Dennis yung nakakatakot na lalaki. Lola, sino po ba yung lalaki na yun? Bakit ganun po ang itsura niya? Para siyang halimaw. Nako, hindi ko kilala ang tinutukoy mo dahil wala naman akong kilalang taga rito na may nakakatakot na itsura. Malamang ay dayo lang ang lalaking yun. Pero wag na kayo mag-alala. Bumalik na kayo sa pagtulog ninyo. At sa susunod, ay wag na kayo lalabas na ganitong oras. Lola, paano po kung bumalik po yung lalaki na yun? Sa tingin ko, ay hindi na siya babalik. Sige na. Bumalik na kayo sa higaan nyo at matulog na kayo. Bumalik na si Lola Juanita sa higaan niya at ganun din kami ni Dennis. Hindi na kami nagsalita, pero ramdam ko na gaya ko ay natatakot din si Dennis. Ganun pa man, ay nagpasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos dahil walang nasaktan sa amin ng kaibigan ko. Pero sigurado ko na habang nabubuhay ako, maaalala ko ang pangyayaring yon dahil yun ang unang beses na nakakita ko ng taong may ganong itsura na parabang isang halimaw. Sa mga sumunod na araw ay naging normal naman ang pamumuhay namin ni Dennis sa baryo na nasa gitna ng kagubatan. Tumutulong kami kay Lola Juanita sa mga gawaing bahay para hindi kami maging pabigat sa kanya. Sa kayon lang naman ang paraan na kaya naming gawin para makabawi sa kanyang kabutihan na ginawa sa amin. Sinubukan din namin ni Dennis na makihalubilo sa mga tao roon. Pero lalapit pa lang kami sa kanila ay lumalayo na sila. Palagi silang nakatingin sa amin ng pailalim na parabang may personal silang galit sa amin. Tinanong ko si Lola Juanita tungkol sa bagay na yon at ang naging sagot niya ay hindi sanay ang mga tao sa baryong yon na makakita ng ibang tao. Yun daw marahil ang dahilan kung bakit ilag ang mga tao sa amin ni Dennis. Hanggang isang umaga, magkatulong kami ni Dennis sa paghuhugas ng pinagkainan namin kaninang almusal, habang si Lola Juanita naman ay nagwawalis sa labas. Nagkatinginan kami ni Dennis nang marinig naming tinatawag kami ni Lola Juanita. Iniwanan muna namin ang aming ginagawa at lumabas kaming dalawa. Naabutan namin si Lola Juanita na may kausap na isang lalaki na balbasarado
Matangkad siya at medyo malaki ang pangangatawan. Lumapit kami kay Lola Juanita. Medyo kinakabahan ako sa lalaking naroon dahil napakaseryoso ng mukha niya at kung tignan niya kami ni Dennis ay para bang meron kaming malaking kasalanan sa kanya. Oo nga pala. Redentor, sina Claudio at Dennis, yung naikwento ko sa'yo kahapon. Claudio, Dennis, siya si Redentor. Siya ang namumuno dito sa aming baryo. Akala ko pulis na. Ano sabi mo, Dennis? Wala po. At sabi ko po ay para po siyang pulis dahil po sa tindig niya. Antikas kasi ng tayo nyo, Mang Redentor. Para po kayong pulis eh. Nandito si Redentor kasi malapit na ang pista dito sa aming baryo. Po, nagpipiesta po kayo rito? Abay, oo naman. Ginagawa namin yon ng isang beses sa isang taon. Tuwing ika-6 ng kabilugan ng buwan. At malapit na yon. 4 na gabi na lang mula ngayon. Sandali ho. Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Ginaganap niyo po ang pista niyo ng gabi? Ganun na nga. Kakaiba ang pista namin dito kumpara sa mga pista na napuntahan nyo na. Sinabi ko kasi kay Redentor na meron akong mga bisita. Kaya siya nagpunta rito para makilala at makita kayo. Ikinagagalak ko kayong makilala. Masaya ako na nakarating kayo sa aming baryo at makakasama namin kayo sa aming pista sa taong ito. Maraming salamat po, Mang Redentor. Hindi na po sana kayo nag-abala pa na puntahan po kami. Para naman po kami niyang panauhing pandangal. Ganito talaga kami rito kapag mayroong mga bisita. Sinisiguro namin na maayos ang kanilang lagay. Kaya sana ay wag muna kayong umalis. Samahan niyo kami sa pagdiriwang namin ng aming kapistahan sa darating na kabilugan ng buwan. Nako, hindi po talaga kami aalis kasi wala naman po kaming ibang mapupuntahan eh. Saka, isang karangalan po, Mang Redentor, para sa amin ng kaibigan ko na makasama po kami sa inyong pista. O siya, Juanita, aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa kanila. Huwag kang mag-alala, Redentor. Sisiguraduhin ko na palaging maayos ang kanilang kalagayan. Matapos yun, ay naglakad na palayo si Mang Redentor. Hindi ko mawarian, pero parang mabigat ang loob ko sa lalaking yon. May parte ng utak ko na nagsasabi na hindi ako dapat magtiwala sa kanya, pero hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng ganun. Kinagabihan, maimbing na kaming natutulog ni Dennis nang bigla akong nagising dahil kailangan kong gumamit ng banyo. Tatayo na sana ako, pero bumalik sa alaala ko yung nakakatakot na lalaki na muntik nang umatake sa amin ni Dennis. Kaya ginising ko si Dennis para magpasama sa kanya sa banyo na nasa likod ng kubo. Ano ba naman yan, Chong? Ang sarap na ng tulog ko eh. Ikaw talaga. Ang hilig mo mang istorbo kahit kailan. Sorry na. Magpapasama kasi ako sa isa banyo eh. Natatakot kasi ako na baka nasa labas yung nakakatakot na lalaki. Napakamatatakotin mo talaga, oo. Tara na nga. At naiihi na rin ako. Nang tumayo kami, ay napansin namin na wala si Lola Juanita sa kanyang higaan. Inisip ko na lang na baka nasa labas siya o kaya naman ay maaaring nasa banyo rin siya. Lumabas na kami ni Dennis. Habang papalapit kami sa likod ng bahay, ay nakarinig kami ng parang taong sumusuka. Nanggagaling yun sa likod ng bahay. Nagkatinginan kami bigla ni Dennis at sabay kaming tumakbo papunta sa likod ng bahay. At doon ay nakita namin si Lola Juanita na nakaluhod sa lupa. Nakatalikod siya sa amin, kaya hindi namin nakikita ang mukha niya. Nalaman namin na si Lola Juanita pala ang parang sumusuka. Nag-alala ko sa kanya dahil para siyang nahihirapan. Lola! Lola, ano po nangyayari sa inyo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Ay, hindi. Hindi ko kailangan ng tulog nyo.
Huwag kayong lalapit. Bumalik na kayo sa loob ng bahay. Sige na. Pero parang nahihirapan po kayo eh. Hindi ako nahihirapan. Ayos lang ako. Sinabi nang bumalik na kayo sa loob. Mas lalo kami nag-alala nang malakas na sumigaw si Lola Juanita sa amin na para bang merong masakit sa kanya. Hindi na ako nakapagpigil at malalaki ang mga hakbang na naglakad ako papalapit kay Lola Juanita. Ngunit bago pa man ako makalapit sa kanya, ay bigla siyang tumayo at mabilis siyang tumakbo palayo sa amin. Napakabilis niyang nawala sa aming paningin. Nagtataka naman akong napatingin kay Dennis. Maging si Dennis ay nagulat din sa ginawa ni Lola Juanita. Nakanganga si Dennis habang nakatingin sa lugar kung saan nawala si Lola Juanita. Chong, hindi naman ako namamalik mata, di ba? Nakita mo rin yun, di ba? Sabihin mo, Chong, nakita mo yun. Oo. Grabe. Si Lola Juanita ba talaga yun? Ang bilis niyan tumakbo ah. Parang kapag sumali siya sa marathon, ay paniguradong mananalo na siya. Puro ka namang kalokohan eh. Teka nga sandali, iihi lang ako. Pumunta ako sa banyo at nang matapos na ako, ay si Dennis naman ang sumunod. Bumalik na kami sa loob ng kubo at iniisip pa rin namin kung paanong nakatakbo si Lola Juanita nang ganun kabilis. Magdamag namin siyang hinintay. Alam namin na babalik siya. Pero inabot na kami ng madaling araw. Pero walang Lola Juanita ang bumalik. Hanggang sa parehas na kaming nakaramdam ng antok ni Dennis at nagdesisyon na kami na matulog. Pagsapit ng umaga ay nauna akong nagising kesa kay Dennis. Nakita ko si Lola Juanita na abala sa pagluluto ng almusal. Tinitigan ko siya. Napansin ko, nakakaiba ang sigla niya at parang anliksi niyang kumilos. Hindi siya gaya ng dati na tipikal na matanda na mabagal kung gumalaw. Nagising na rin si Dennis ng mga panahon na yon at doon na tumingin sa amin si Lola Juanita. Ngumiti siya sa amin. Bumangon na kami at lumapit kami sa kanya. Magandang umaga. Tamang-tama ang gising nyo dahil malapit nang maluto itong almusal natin. Lola, okay lang po ba kayo? Abay, oo naman. Ano ba klaseng tanong yan, Claudio? Kasi po, nakita ka po namin kagabi sa likod ng bahay. Para po kayong sumusuka tapos bigla po kayong tumakbo ng napakabilis. Kaya nga po, Lola Juanita, hindi nga po kami makapaniwala na ganun pala kayo kabilis tumakbo. Pinaglihi po ba kayo sa kabayo? Kayo ba dalawa ay nananaginip kagabi? Paano nyo ako makikita sa likod ng bahay? Eh, di naman ako lumalabas. Nakahiga lang ako at natutulog. Po? Imposible po yung sinabi nyo. Nakita ka po talaga namin kagabi sa labas. Nagsalita pa nga po kayo at sigurado po kami na kayo po yun. Nakalimutan nyo na po ba? Ay, nako. Kung ano-ano siguro tumatakbo sa isip nyo kagabi. Kaya, napaghalo na ninyo ang realidad sa panaginip. Hindi ako lumabas ng bahay kagabi. At paano naman ako makakatakbo ng mabilis? Eh, tanda-tanda ko na. Pambihira na ba kayong dalawa, oh? Tignan nyo. Mahina na mga tuhod ko. Sige nga, isipin nyo nga yun. Sa bagay, may punto nga po ang sinabi nyo. Pero kung hindi po kayo matandang nakita namin kagabi, aba, sino po yun? Huwag nyo nang isipin yon at sasakit lamang ang ulo nyong dalawa. Ang mabuti pa ay umupo na kayo at maghahain na ako para makakain na tayo. Tahimik akong umupo sa hapagkainan. Habang naghahain si Lola Juanita, ay manaka-naka akong tumitingin sa kanya. Hanggang sa napansin ko ang mga gasgas sa kanyang kamay at braso. Ano po nangyari sa kamay at braso niyo, Lola Juanita? Bakit po may gasgas kayo? Mukhang sariwa pa po yan ah. Ito ba? Napasabit ako roon sa halaman habang nagdidilig ako. Ganito na nga yata kapag tumatanda. Hindi na marunong mag-ingat. Ay nako, paubos na pala ang panggatong natin. Pwede bang mamaya manguha kayong dalawa ng panggatong?
Sige po, wala pong problema. Pagkatapos po natin mag-almusal, ay kukuha na po kami ni Dennis ng panggatong. Hindi nagtagal, ay nagsimula na kaming kumain. Pansin ko pa rin ang kakaibang sigla ni Lola Juanita ng mga sandaling yon. Hindi rin nawala sa isip ko yung matandang babae na nakita naming kagabi ni Dennis. Sigurado kasi ako na hindi yun isang panaginip at si Lola Juanita talaga ang nakita namin. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit tila nais ni Lola Juanita na alisin namin ni Dennis sa aming alaala ang pangyayaring yon. Matapos naming mag-almusal, ay umalis na kami ni Dennis para kumuha ng panggatong sa gubat. May dala akong itak, habang sako naman ang dala ni Dennis. Nagtungo kami sa masukal na bahagi ng gubat dahil doon maraming panggatong. Habang naglalakad kami, ay hindi namin maiwasang mapag-usapan ang nangyari noong nakaraang gabi. Dennis, sa tingin mo ba ay hindi talaga si Lola Juanita yung matandang babae na nakita natin kagabi? Ang sabi niya, hindi daw siya yun eh. Baka naman hindi talaga siya. Imposibleng hindi siya yun, Dennis. Ano ka ba? Hindi ba kinausap ko pa nga yung matanda at sumagot siya? Boses ni Lola Juanita yun, di ba? O sige nga, kung si Lola Juanita yun, paano siya nakatakbo ng ganong kabilis? Hindi ba sabi niya mahina na ang mga tuhod niya? Alam mo, Chong, wag mo nang iniisip yan. Ano naman kung si Lola Juanita o hindi yung matandang babae na nakita natin? May mangyayari bang malaking pagbabago sa buhay natin? Wala naman, di ba? Kaya wag mo nang isipin yun. Ewan ko, Chong, Pakiramdam ko tuloy merong itinatago si Lola Juanita sa atin na hindi natin alam. Ano namang itatago niya sa atin? Malay ko. Di ko nga alam Alam mo, tigilan mo na yung mga iniisip mo tungkol kay Lola Juanita. Baka kasi yan pa maging dahilan kung bakit siya magalit sa atin. Tandaan mo, hindi pwedeng magalit si Lola Juanita sa atin kasi kapag nangyari yun, pwede niya tayong palayasin sa bahay niya. At kapag pinalayas niya tayo, tapos tayo, wala na tayong mapupuntahan. Sa bagay, tama ka sa sinabi mo, Chong. Siguro nga hindi ko na dapat isipin ang bagay na yun dahil ang importante ay meron tayong bahay na tinutuluyan. Maya-maya pa ay sinimulan na namin ni Dennis ang pagkuha ng mga tuyong kahoy na gagamiting panggatong. Pinili namin yung mga sanga ng puno na nalaglag na sa lupa. Siniguro namin na tuyo ang mga kahoy na inilalagay namin sa sako. Hindi namin namalayan na palayo na pala kami ng palayo ni Dennis sa gubat. Hindi naman kami natatakot na maligaw dahil sigurado kami na mahahanap pa rin namin ang daan pabalik sa bahay ni Lola Juanita. Hanggang sa umasim ang mukha namin nang may naamoy kami na napakabaho. Parang amoy yun ng nabubulok na patay na hayop. Nakakasulasok ang amoy na naging dahilan para maduwal kami ng ilang beses. Anak ng putya, ano ba yun? Napakabaho naman. Parang bangkay. Kaya nga nakakasuka. Ang mabuti pa, balisa tayo rito, Chong. Baka kung ano pa mangyari sa atin, tara na. Tama ka, sa iba na lang tayo maghanap ng panggatong. Nakakasuka talaga dito, ang baho. Naglakad na kami paunahan ni Dennis. Malalaki ang aming hakbang. Nagmamadali na kami dahil patindi ng patindi ang mabahong amoy at medyo sumasakit na ang ulo ko dahil sa amoy na yon. Nagulat at napasigaw kami nang may natapakan kaming malambot na parte ng lupa. Gumuho ang lupa at nahulog kami sa isang may kalakihan at medyo malalim na hukay. Nagimbal kami nang makita naming ang hukay na yon ay puno ng buto at bungo ng mga tao. May ilan na halatang matagal nang naroon at may iba na nabubulok pa lang. Meron doon isang bangkay ng tao na halatang kalalagay lang doon. Nagsisisigaw kami ni Dennis at nataranta kami ng gusto. Parehas kaming hindi alam ang gagawin. Hanggang sa may sumilip na matandang lalaki mula sa itaas ng hukay at inilihad niya
ang isa niyang kamay sa amin. Abutin niyo ang kamay ko! Bilisan niyo! Dali! Walang pagdadalawang isip na inabot ko ang kamay ng matandang lalaki. Hinila niya ako palabas ng hukay. Sunod naman naming pinagtulungan maialis sa hukay na yon si Dennis. Nanginginig ang aming buong katawan. Hindi ko akalain na mahuhulog kami sa ganong klase ng hukay na para bang isa yung malaking libingan. Diyos ko, maraming salamat po sa inyo, Tatang. Salamat po sa pagliligtas niyo sa amin. Teka, sandali. Hindi po ba kayo po yung matandang lalaki na umabol sa amin? Ako nga! At kayo ang nagnakaw ng mga damit ko! Tatang, patawarin niyo po kami. Hindi na po kami uulit. Dala lang po ng pagkakataon. Magpasalamat kayo at mabait akong tao dahil kung hindi, hahayaan ko na kayo sa hukay na yon. Ano ba kasi ginagawa niyo sa lugar na ito? Hindi niyo ba alam kung gaano kadelikado rito? Bakit po delikado rito? Dahil po ba sa maraming hukay dito na may mga buto ng tao? Ganun po ba? Hindi lang yon. May isang baryo ng mga aswang sa gubat na ito. Po? Ano kanyo? Baryo ng mga aswang? Nagbibiro po ba kayo, Tatang? Mukha ba ako nagbibiro, ha? Sa tingin niyo ba ay nagbibiro ako matapos yung makita ang hukay na may mga buto ng mga tao? Diyan nilalagay ng mga aswang. Sa baryong yon, ang biktima nila at hindi malabo na mapapabilang din ang mga buto nyo sa hukay na yon kapag hindi pa kayo umalis sa lugar na ito. Tatang, hindi po kami pwedeng umalis dito kasi po nagtatago po kami. Ay, aray ko. Hindi ko na nagawang tapusin ang sasabihin ko dahil malakas akong siniko ni Dennis sa tagiliran ko. Ngumiti si Dennis sa matandang lalaki. Huwag po kayo mag-alala sa amin, Tatang. Kaya po namin ang sarili namin. At paano mo nasabi yan? Nakipaglaban na ba kayo noon sa mga aswang? Hindi po kasi kami naniniwala sa mga aswang, Tatang eh. Nasasabi nyo lang yan dahil hindi pa siguro kayo nakakakita ng aswang. Pero subukan nyong magtagal pa sa gubat na ito at paniguradong kakainin mo ang lahat ng mga sinabi mo sa akin. Sige po, Tatang. Kailangan na po naming umalis eh. Mag-iingat na lang po kayo. At salamat po uli. Kayo ang dapat na mag-ingat. Tandaan nyo, malapit na ang pagbilog ng buwan. Kung wala pang iaalay ang mga aswang para sa gabing yon, ay sigurado ko na nagkukumahog na sila sa paghahanap ng kanilang alay. Kaya kung gusto nyo pang mabuhay, ay umalis na kayo rito. Ano po, Tatang? Alay? Tao po ang iaalay nila sa kabilugan ng buwan? Oh, ginagawa nila yon upang mas lumakas sila at mas sumaba ang buhay nila. Kaya kung ako sa inyong dalawa, ay aalis na ako rito. Chong, tara na. Huwag mo nang intindi ng mga sinasabi ng matandang yan. Hinawakan ako ni Dennis sa braso at hinila niya na ako palayo sa matandang lalaki. Malalaki ang mga hakbang namin pero hindi ko napigilang lumingon sa matanda. Umalis na kayo rito kung gusto niyo pa mabuhay. Pero kung sakali na atakihin kayo ng mga aswang, magtungo kayo sa talon sa direksyon ng sinisikatan ng araw. May makikita kayong krusipiyo sa loob ng isang malaking puno na nasa tabi ng talon. Takot ang mga aswang sa krusipiyo na yon. Gamitin niyo yon para protektahan ang inyong mga sarili. Huwag mo nang pakinggan ang sinasabi niya, Chong. Mukhang nalipasan na ng gutom ang matandang yun. Kaya kung ano-ano na ang lumalabas sa bunganga. Tara na! Pero Chong, paano kung nagsasabi siya ng totoo? Saka tinulungan niya tayo. Isa pa, paano mo ipapaliwanag yung hukay na napakaraming buto at bungo ng tao? Sige nga. Hindi ko rin alam. Pero sigurado ko na hindi aswang ang may gawa nun. Hindi naman kasi totoo mga aswang-aswang na yan eh. Panakot lang yun sa mga bata. Chong, umalis na lang kaya tayo rito. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar na mapagtataguan natin. Huy, mag-isip ka nga. Sa tingin mo ba,
ay makakahanap pa tayo ng ibang lugar na gaya ng baryo ni Lola Juanita. Yung lugar na malayo sa sibilisasyon at walang nakakakilala sa atin. Ang baryong yon ang perfect na lugar para pagtaguan natin. Huwag ka maniwala sa sinabi ng matandang yon. Ang isipin mo ay kung paano tayo hindi mahuhuli ng mga pulis. Kasi yun ang importante. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Dennis dahil baka mauwi pa yon sa pag-aaway naming dalawa. Sa lahat ng pwedeng mangyari sa amin ay talagang ang pag-aaway ang iniiwasan ko. Ang isa't isa na lang kasi ang inaasahan namin at hindi maganda kung mag-aaway pa kami palagi. Nang makabalik na kami sa bahay ni Lola Juanita, ay wala roon ang matandang babae. Inayos namin ang mga panggatong na nakuha namin. Mabuti na lang at hindi namin naiwanan ng itakko at sako. Dahil kung naiwanan namin ang mga yon, ay magtataka si Lola Juanita. Habang nakaupo ako sa hagdan sa harapan ng kubo, ay lumapit sa akin si Dennis. Seryoso ang mukha niya. Oo nga pala, Chong. Huwag mo nang sabihin kay Lola Juanita yung nangyari sa ating kanina, ha? Ang alin? Yung nahulog tayo sa hukay na may mga buto ng tao? Oo, yun nga, Chong. Huwag mo nang sabihin. Pero bakit hindi natin sasabihin yun sa kanya? Hindi ba mas makakabuti kung malaman niya yun? Baka kasi hindi pa niya alam ang tungkol doon. Huwag mo nang sabihin. Alam mo kasi, napag-isip-isip ko yung sinabi ng matandang lalaki kanina eh. Napagtanto ko na baka may katotohanan nga ang mga sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, Dennis? Kanina lang ikaw ang nagsasabi sa akin na wag ako maniwala sa kanya tapos ngayon. Para kang nahipa ng hangin at nag-iba na ang isip mo. Kaya nga pinag-isipan ko yung sinabi niya, di ba? Tapos, napagkunik-kunik ko yung mga sinabi niya sa atin. Sa mga nangyayari sa baryong ito. Ha? Teka, hindi kita maintindihan eh. Linawin mo nga. Hindi ba? May paparating na piyesta sa baryong ito na gaganapin sa pagbilog daw ng buwan. Ang sabi sa atin ng matandang lalaki, may isang baryo sa gubat na ito na puro mga aswang ang nakatira. Tapos sa darating na pagbilog ng buwan, ay mag-aalay sila ng mga tao para lumakas sila at mas sumaba pa ang buhay nila. Sa tingin mo ba, may iba pang baryo sa gubat na to bukod sa baryo kinaroroonan natin ngayon? Tumahimik muna ako para pag-isipan ang mga sinabi ni Dennis. Pinag-isipan ko ng mabuti kung ano ba ang nais niyang iparating sa akin. Hanggang sa namilog ang mga mata ko at gumapang ang matinding kilabot sa buong katawan ko nang mapagtanto ko na ang gustong sabihin sa akin ni Dennis. Ang ibig mo ba sabihin ay ang baryong kinaroroonan natin ngayon ay ang baryo ng mga aswang na tinutukoy ng matandang lalaki, ganun ba? Huwag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Oo, yun ang naisip ko kanina. Pero akala ko ba ang sabi mo, hindi totoo mga aswang? Yan ang paniniwala ko. Pero sabi ko nga, ay nag-isip ako, di ba? Hindi natin pwedeng baliwalain yung nakita nating hukay na may mga buto at bungo ng tao. Kaya naisip ko na wag nating sasabihin kay Lola Juanita na alam na natin ang tungkol sa bagay na yun. Hindi natin alam na baka aswang si Lola Juanita. Pero Chong, parang imposible namang aswang si Lola Juanita. Hindi ba Chong, tinulungan niya tayo nung nalason ka? Tapos, pinatira pa niya tayo dito sa bahay niya kahit hindi naman niya tayo kilala. Kung totoo ang sinabi ng matandang lalaki, sa tingin ko, kaya tayo tinulungan ni Lola Juanita ay para hindi tayo umalis sa baryong ito hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan. Kailangan nila tayo, Chong, para meron silang iaalay. Ano ka mo? Chong, ayoko maging alay ng mga aswang. Paniguradong mamamatay tayo kapag hinayaan natin mangyari yun, Chong. Kaya nga kailangan na nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Kung pwede nga ngayon na umalis na tayo eh. Eh di umalis na tayo. Huwag na tayo magsayang ng oras. Tara na! Nagulat kami ni Dennis nang biglang dumating si Lola Juanita. Nakatingin siya sa amin habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Marahan siyang lumapit sa amin. Tama bang narinig ko? Aalis na kayo dalawa? Ano po kasi Lola eh? Hindi po kami aalis. Bakit naman po kami aalis? Parang yung kasi
ang narinig ko na sinabi ninyo. Nagkakamali lang po kayo ng pagkakarinig, Lola. Ang sabi po namin ay aalisin namin yung mga agiw sa loob ng bahay nyo para po matuwa kayo. Totoo ba yon, Claudio? Opo, totoo po yun. Siyempre po, pinatuloy niyo po kami dito sa bahay niyo kaya gusto namin makatulong sa inyo kahit paano. Ano lang naman yung maglinis kami sa bahay niyo paminsan-minsan, di ba? Ang akala ko talaga ay aalis na kayo. Parang awa nyo na. Huwag na kayong umalis dito. Dahil ngayon ko lang ulit naramdaman ang magkaroon ng pamilya. Mababaliw ako kapag iniwan niyo ko dahil sa maikling panahon na magkakasama tayo ay itinuring ko na kayong parang totoo kong mga anak. Tuluyan nang umiyak si Lola Juanita at magkasabay niya kaming niyakap ni Dennis. Nagkatinginan kami ni Dennis at pinanlakihan niya ako ng mga mata. Alam ko na gusto ni Dennis na umakto ko ng normal at wag akong magpapalata na may balak talaga kaming umalis sa lugar na yon. Habang nagluluto sa loob ng kubo si Lola Juanita, ay lumabas muna kami ni Dennis at nag-usap kami. Siniguro namin na hindi kami maririnig ni Lola Juanita. Sinabi ni Dennis na malinaw na nagdadrama lang si Lola Juanita para hindi kami umalis at aniya ay hindi kami pwedeng magpadala roon. Bumuo kami ng plano na mamayang gabi kami aalis. Sa totoo lang, ayaw na sana naming umalis sa baring yun dahil nakakapagtago kami roon ng maayos. Pero kung ang kapalit naman nun ay ang gagawin kaming alay at papatayin kami, ay mas nanaisim pa naming bumalik na lamang sa kulungan. Hanggang sa sumapit na ang gabi, hinintay naming makatulog si Lola Juanita. Nang masiguro naming mahimbing na ang tulog niya, ay tahimik kaming lumabas ng kubo. Pakiramdam namin ay muli kaming nakalabas sa kulungan nang nasa labas na kami. Tumakbo kami ng tumakbo kahit walang kasiguraduhan kung saan kami magpupunta. Ngunit laking gulat namin nang makita namin si Lola Juanita sa aming unahan. Agad kaming huminto at takot na takot kaming tumingin sa kanya. Saan kayo pupunta? Gabing-gabi na. Bumalik na kayo sa bahay ko. Hindi na kami babalik sa bahay mo. Alam na namin ang sikreto nyo. Mga aswang kayong lahat! Oo nga, nakita namin yung hukay na puno ng mga buto ng tao. May isang matandang lalaki na nagsabi sa amin kung anong gagawin nyo sa amin. Iaalay nyo kami sa piyesta nyo. Kilala ko matandang lalaki na sinasabi nyo. Si Silvio. Hanggang ngayon pala ay nagbibigay pa rin siya ng babala sa mga taong nagtutungo sa gubat na ito. Pero hindi kayo maaaring umalis. Dahil kayo ang gagawin naming alay sa gabi ng pista. Sa tingin mo ba ay papayag kami doon, tanda? Malakas na sumigaw si Lola Juanita. Sa isang iglap ay nag-iba ang kanyang anyo. Naging mabalasik ang kanyang muka. Nagkaroon siya ng matutulis na ngipin at bahagyang humaba ang kanyang mga kuko. Malakas siyang umangil na para siyang isang mabangis na hayop. Malakas kaming sumigaw ni Dennis. Bigla kong sinunggaban ni Lola Juanita na nasaan yung aswang na. Napahiga ako sa lupa habang nasa ibabaw ko si Lola Juanita. Sasakmalin na niya sana ako, pero agad na nakakuha ng mahabang kahoy si Dennis at malakas niyang inihampas yun sa ulo ni Lola Juanita. Malakas niyang sinipa si Lola Juanita at nang mawala siya sa ibabaw ko ay agad akong tumayo. Mabilis kaming tumakbo ni Dennis palayo sa aswang na matanda. Halos hindi na namin nararamdaman ang lupang tinatapakan namin. Nang lumingon ako ay nagimbal ako dahil nakasunod pa rin sa amin si Lola Juanita. Chong! Malapit na siya! Nasa likod na natin ang aswang! Huwag mo siya titignan! Tumakbo ka na lang tumakbo hanggat may lupa! Nanlaki ang mga mata ko nang may nakita kaming talon sa aming unahan. Agad kong naalala ang sinabi sa amin ng matandang lalaki na nasa lugar na yun ng isang bagay na magagamit namin laban sa mga aswang.
Pero bago pa man kami makarating sa talon, ay sinunggaban na ng aswang si Dennis. Napasubsob siya sa lupa at nakipagpambuno siya sa aswang. Napahinto ako sa pagtakbo. Chong! Umalis ka na, Claudio! Tumakas ka na! Iligtas mo na ang sarili mo! Hindi ko pinakinggan si Dennis. Naghanap ako ng bagay na pwede kong gamiting armas, pero wala akong nakita hanggang sa may nakita kong isang malaking puno. Ang kursipiyo! Tumakbo ko papunta sa malaking puno. Agad kong nakita ang malaking butas sa ibabang bahagi ng katawan nun. Ipinasok ko ron ng kamay ko at may nahawakan akong isang matigas at malamig na bagay. Nang ilabas ko ang bagay na yun, napalunok ako dahil isa nga yung kursipiyo, gaya ng sinabi ng matandang lalaki. Kulay ginto ang kursipiyo at meron yung napakagandang disenyo. Sa tansya ko ay mahigit 2 dangkal ang haba nun. Agad kong naramdaman ang taglay na kapangyarihan nun. Nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Dennis, ay agad ko siyang binalikan. Nagimbal ako dahil kinagat na ng aswang ang braso ni Dennis. Walang pagdadalawang isip na idinikit ko sa likod ng ulo ng aswang ang ginintuang kursipiyo. Sa ngalan ng kataas-taasang Diyos, inuutusan kitang bumalik sa impyernong pinanggalingan mo! Malakas na napasigaw ang aswang. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang kalunos-lunos niyang sigaw. Biglang nagliwanag ang buong katawan ng aswang at sa isang kisap mata ay sumabog siya at naging abo na sumama sa hangin. Gulat na gulat kami ni Dennis sa nangyari. Hindi ako makapaniwala na kayang-kaya palang paglahuin ng krusipihong hawak ko ang isang aswang. Tumayo na si Dennis at namamangha niyang pinagmasdan ang ginintuang krusipiho. Totoo nga sinabi ni Tatang. Ang kursipihong yan ang magliligtas sa atin. Tama ka, Chong. Sigurado ko na kapangyarihan ng Diyos ang nakapaloob dito. Ang Panginoong Diyos ang nagligtas sa atin, Chong. Tama ka. Pero umalis na tayo rito, Chong. Baka biglang dumating ang mga aswang sa baryong yun. Sumang-ayon ako sa sinabing yun ni Dennis. Pero ibinalik ko ang kursipiyo kung saan ko yun nakuha upang kung sakaling may taong muling maligaw sa lugar na yun, ay magkaroon din siya ng pagkakataong iligtas ang kanyang sarili, gaya ng nangyari sa amin. Pagkatapos naming makaalis ni Dennis sa gubat, ay nagdesisyon kaming sumuko sa mga pulis. Pagdating namin sa presinto, ay agad din kaming nakalaya dahil umamin na pala ang totoong pumatay kay Aling Marta. Hindi na raw niya kinaya ang pag-usig sa kanya ng kanyang konsensya, kaya siya na mismo ang nagpakulong sa kanyang sarili. Nakabalik na kami ni Dennis sa baryo namin at doon ay humingi ng tawad ang mga taong nangusga sa amin noon. Binalikan din namin si Mang Silvio para magpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka patay na kami ngayon ni Dennis. Sa lahat ng nangyari ay natutunan ko na malaki ang nagagawa ng pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa Diyos na lumikha. Dahil kahit mahirap ang pinagdadaanan natin, dapat ay magtiwala lang tayo sa plano niya. Dahil darating din ang araw na magiging maayos ang lahat basta't marunong tayong maghintay at magdasal.